Okay, yeah, I'd like to share some stories from the Bible about Jesus reaching out to sinners. Mag-share po ngayon si Pastor SJ ng mga kwento sa Biblia patungkol sa pag-reach out or pag-aabot ng ating Panginoong Hesus sa mga makasalanang tao. Yeah, two stories are very famous. When Jesus went to the Mount of the Olives and was teaching many people in the temple, the scribes and the Pharisees, brought a woman taken adultery, having set her stand in the midst. Yung unang kwento po, nung si Jesus po ay pumunta sa bundok ng Olibo, siya po ay nagtuturo doon ng maraming tao, doon po sa templo. Pagkatapos po, may yung mga taga-sulat, taga-record ng history, yung mga pangyayari, pati yung mga Pariseo, may dinala po sila kay Jesus na itong babaeng po to ay nahuli sa pangangalun niya. At yung babaeng yun ay nandun sa gitna nila ngayon. Yeah, and they asked Jesus, "Teacher, we found this woman in adultery in very act." So sinabi po nila kay Jesus, Guro, na nahuli po namin ang babaeng ito sa akto ng pangangalun niya. Yeah, now in our law, Moses commanded us to stone such. When then do you say about her? Sabi nung mga Pariseo, sa batas, sa kautusan ni Moses, kami po ay dapat ay batuhin ang babaeng ito. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? They said this, testing him that they might have something to accuse him of. Yung mga Pariseo na nandoon ay sinabi nila yon kasi sinusubok nila si Jesus para maghanap sila ng bagay na maipaparatang laban sa kanya. Yeah, but Jesus stooped down and wrote on the ground with his fingers. Pero si Jesus, siya ay yumuko at sumulat siya sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. But when they continued asking him, he looked up and said to them. Pero nung patuloy nilang tinatanong si Jesus tungkol dun sa babae, kaya tinignan niya ang mga ito at sinabi niya sa kanila, "He who is without sin among you, let him throw the first stone at her." Sinabi niya na kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito. Yeah, when they heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, even to the last. Nung narinig ito ng mga tao, sila ay nakonsensya. Kaya isa-isa silang nawala, umalis. Yeah, Jesus was left alone with her woman where she was in the middle. Na ang natira na lang doon ay si Jesus at yung babae na nasa gitna. Yeah, Jesus lifted her up and saw her and said, Tumayo si Jesus at ang sinabi niya doon sa babae, "The woman, where are your accusers? Did no one condemn you?" Babae, nasa na sila? Mayroon bang humatol sa iyo? Yeah, she said, "No one, Lord." Jesus said, "Neither do I condemn you. Go your way. From now on, sin no more." Sinabi ng babae kay Jesus, wala, Panginoon. At sinabi naman ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Maaari ka nang umalis. At simula ngayon, huwag ka nang magkakasala pa. Again, Jesus said, "I'm the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of the life." At sinabi ni Jesus, ako ang ilaw ng mundo. Sino man ang sumunod sa akin ay hindi na maglalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng walang hanggang buhay. Amen, amen. This is the second story. Yung pangalawang storya. Yeah, in John chapter 4, there is a story about the Samaritan woman who met Jesus at a well. Dito sa John chapter 4 naman, ito'y kwento ng isang Samaritanong babae na nakilala si Jesus sa may balon. Yeah, her name is not recorded in the Bible, but she lived in a time when Jews and Samaritans were hostile. And she lived a morally dishonorable life. Hindi po nakalagay sa Biblia yung pangalan ng babaeng ito. Pero nung mga panahon na ito, yung mga Hudyo, mga Jews, Israelites,
Yan. At ang mga Samaritans o Samaritano, sila po ay may pagkakaalitan, hindi sila nagkakaunawaan. At ang babaeng ito po ay nabubuhay ng may immoral na buhay. She had 5 husbands and she was living with someone who was not her husband at the time. Meron po siyang 5 asawa. At siya po ay nakikisama, sa panahon na to, siya po ay nakikisama sa isang lalaki na hindi naman po niya asawa. To avoid people's criticism and discrimination, she wanted to go to well to draw water during the hottest time of the day. Kaya nga po, para maiwasan niya yung chismis, yung pagpuna, diskriminasyon sa kanya ng mga tao, pumunta po siya doon sa balon, sa kainitan ng araw. Tanghali siguro ito. Yeah. At that time, Jesus passed through Samaria on his way from Judea to Galilee. Nung panahon po na ito, si Jesus ay patungo sa Judea. Mula Judea, papunta siya sa Galilee. Dumaan po siya doon sa lugar na yon, sa Samaria, kung saan nandun yung babae. Yeah, Jesus was tired and thirsty from the journey, so he sat down by Jacob's well. Pagod na pagod po at uhaw na uhaw si Jesus sa kanyang paglalakbay, kaya siya po ay naupo sa tabi ng balon ni Jacob, Jacob's well. Yeah, Jesus asked her, "Give me some water." Sabi po ni Jesus dun sa babae, pahingi ako ng tubig. This was an action that violated 3 Jewish laws. Yung paghingi po ng tubig ni Jesus dun sa babae, actually, nagva-violate yon. Sinuway niya yung 3 kautusan ng mga Hudyo sa gawain na yon. At that time, the Jews were not allowed to talk to women or associate with Samaritans or drink water from her vessels. Nung panahon na po yon, ang mga Hudyo po ay pinagbabawalan. Kapag ikaw ay lalaking Hudyo, pinagbabawalan ka po na makipag-usap sa babaeng Hudyo, Samaritano. O kaya naman po, pinagbabawalan po ang mga Hudyo na makipag-ugnayan sa mga Samaritano. O kaya naman po, pinagbabawalan din na uminom ang isang Hudyo sa sisidlan ng isang Samaritanong babae. Yeah, when Jesus asked the Samaritan woman for her water, he told her that he knew her past and her current situation. Nung humingi po ng tubig si Jesus dun sa babaeng Samaritano, sinabi po ni Jesus, kinuwento ni Jesus yung buhay ng babae, yung mga nakaraan ng babae, at pati na rin po yung kalagayan ng babae sa kanyang buhay. Yeah, he said that whoever drinks of the water that I will give him will never thirst again, but the water that I will give him will become in him a well-go water springing up to eternal life. Sinabi po ni Jesus sa babae, sino man ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw pang muli. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal na magbibigay ng buhay na walang hanggan. And he spoke about the worship to the Samaritan woman who asked for the water. At sinabi pa ni Jesus dun sa babaeng Samaritano, yung tungkol sa pagsamba nung siya'y nanghingi ng tubig. Yeah, the Jews are judging the Samaritans and are divided, but God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth from anywhere. Nung panahon na po yon, yung mga Hudyo po, hinahatulan po nila yung mga Samaritano. At sila po ay divided, hati po sila sa kanilang pagsamba. Pero sinabi ni Jesus na ang Panginoon ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan kahit na saan man lugar naroroon sila. And the woman at the well, no matter what her past was or what sins she had committed, Jesus wanted her to repent of her sins and be born again as a worshiper to God.
At yung babae po dun sa balon, kahit na po anuman po yung mga kasalanan na nagawa niya sa kanyang buhay, si Jesus po, ninais po ni Jesus na siya po ay magsisi sa kanyang kasalanan, talikuran ng kanyang kasalanan, at siya po ay mapanganak muli bilang isang mananampalataya ng Panginoon. The woman said to the people the story of her encounter with Jesus Christ, and the people gathered together, and over 2 days, many of people there came to believe in Jesus Christ. Yung babaeng pong ito, pumunta po siya dun sa mga kapitbahay niya, ikinuwento po niya yung kanyang encounter kay Jesus. At sa mga panahong na yon, 2 araw lang po ng kanyang pagkukwento sa mga tao, napakarami pong tao ang naniwala kay Jesus Christ, sa ating Panginoon. Yeah, like 2 women, we share the story together. There is no one righteous before God. Katulad po nung babaeng makasalanan, ganun din po tayo, wala pong matuwid sa harapan ng Panginoon. Although my efforts may make a difference between committing more or less sins, we also cannot be free from sin. Kahit po ano ang gawin natin, hindi natin kayang palayain ang ating sarili mula sa kasalanan. Everyone can never become the righteous through my efforts or my actions. Hindi po natin kayang maging matuwid sa pamamagitan po ng ating sariling gawa o ating sariling pagsisikap lamang. Yeah, many religious and gods in the world say, I'm a sinless God, and I will solve your sin. So just work hard and sacrifice yourself constantly. Meron pong mga relihiyon dito sa mundong ito na nagpapanggap na sila ay Diyos. Sinasabi po nila, ako ay Diyos na walang kasalanan, lulutasin ko ang inyong mga problema, kaya magtrabaho kayo ng mabuti at isakripisyo ninyo ang inyong mga buhay para sa akin. But Jesus Christ loved us for who we are, not for our actions or the appearances. Pero po, ang Panginoong Jesus, sa kabila po ng ating katayuan, ng ating mga nagawang kasalanan, tayo po ay minahal niya. So He came to us first and He said He would give us eternal life. Siya po ang unang lumapit sa atin at sinasabi niya sa atin na bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Jesus took upon Himself that sin and justifies our spirit as being without sin. Si Jesus po ang umako ng ating mga kasalanan at ginawa niya tayong matuwid. Ang ating mga espiritu ay parang walang kasalanan. Therefore, Jesus Christ does not receive salvation through our any effort or our actions. Kaya nga po, tayo ay hindi naliligtas sa pamamagitan ng ating gawa o anumang effort ang gawin natin, pagsisikap. Yeah, if we remain in my word and decide to accept it, then you are truly my disciples. I know the truth, and the truth will make you free. Kung kayo ay mananatili sa aking salita at susunod dito, at inyong tatanggapin ang aking salita, kayo ay aking magiging disipulo. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yeah, when Jesus dwells in us and the truth is within us, we finally experience true freedom. Kapag po ang Panginoong Jesus ay kasama natin, namumuhay kasama natin, at ang katotohanan niya ay nasa sa atin, mararanasan po natin ang tunay na kalayaan. He releases us from all the bonds of the world and set us free. Tinatanggal po ng Panginoon yung pagkakatali natin sa kasalanan at pinapalaya po niya tayo. God wants to call out people who are bound of the world systems and ideologies and set them free through the truth.
Gusto pong tawagin ng ating Panginoon ang mga tao na nakatali sa kasalanan. Tawagin tayo mula sa mundo, mula sa mga ideolohiya ng mundo, mga maling kultura ng mundo, at tayo'y bigyan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanyang katotohanan. In the Old Testament, the gathering of people whom God called out from the world was called the congregation, kahal. And Jesus called them the church, ecclesia, in New Testament. Sa Lumang Tipan po, Old Testament, yung pagsasama-sama, pag-gather ng mga tao na tinawag ng Panginoon, yun po ay tinatawag na kongregasyon or congregation. At si Jesus naman po ay tinatawag ito na ecclesia. Ecclesia. Yeah. Or church. Yeah. No matter what situation we live in, God has called us not to live tied to that situation, relationship or possessions or death. Ano man po yung sitwasyon natin ngayon, gusto po ng Panginoon na tawagin tayo upang wag po tayong matali dyan sa mga sitwasyon natin, katulad ng dun sa relasyon, possession, or yung pag-aari natin, o kaya kamatayan, at iba pa. Yeah, even if the immediate visible situation does not change it, He gives us to experience freedom and joy that cannot compare to the bonds of sin and pleasure. Kahit na po hindi maganda yung sitwasyon natin ngayon sa buhay, may mga problema tayo, at parang hindi mawala-wala yung problema natin. Gusto pong gusto ng Panginoon na maranasan natin ang tunay na kalayaan at kaligayahan na hindi po maikukumpara dun sa mga pleasure o kaligayahan na gustong ibigay sa atin nung kasalanan dito sa mundo. Sometimes some people ask, how can tolerate sin? Minsan po, may mga tao na nagtatanong, yung maging maluwag tayo, mag-tolerate ng kasalanan. Okay lang ang kasalanan. Some people even ask, what fun you have in this world? Ibang tao naman po, nagsasaya lang dito sa mundong ito na wala nang iniisip. However, becoming holy does not mean forcibly enduring sin, nor does it mean living a life of asceticism away from the world. Pero po, yung ibig pong sabihin ng pagiging banal ay hindi yung pagtiisan natin, itolerate natin yung kasalanan. Okay lang yan. O kaya naman po, yung kabaligtaran nun, yung mamuhay tayo na parang mga mongha na malayo sa mundo na sa sarili na lang natin tayo mabuhay. Yeah, John chapter 17, verse 13 said that they may have my joy fully in themselves. Sinasabi po dito sa John 17:13, para lubos silang magalak, katulad ko. When we believe in the atonement of Jesus and believe and rely on Jesus Christ, who redeemed us, dwelling within us through the Holy Spirit. Kung tayo po ay naniniwala na binayaran ng ating Panginoong Jesus ang ating kasalanan, at naniniwala tayo sa Kanya, at tayo ay dumidepende o umaasa sa ating Panginoon, na siyang tumubos na sa atin, ang banal na Espiritu po ay kasakasama natin sa ating buhay. Yeah, He allows us to be cut off from the sins of the world with existential joy and freedom. Tinutulungan po tayo ng Panginoon na putulin yung ating pagkakatali sa mga kasalanan dito sa mundong to, at para tayo'y magkaroon ng tunay na kaligayahan at tunay na kalayaan. Yeah, when Jesus was crucified, there were two criminals on either side of Him who were crucified with Him. Ito po ay isa pang istorya, isa pang kwento. Ito po yung nung si Jesus ay pinako sa krus, may dalawa pong kriminal na pinako sa kanyang kanan at kaliwa. Yeah, one of criminals who was hanged insulted Him, saying, "If you are the Christ, save yourself and us."
Yung isa pong kriminal, ininsulto si Jesus. Ang sabi niya kay Jesus, kung ikaw nga ang tunay na Kristo, iligtas mo kami. Iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo rin kami. But the other answered, rebuking him, said, "Don't you ever fear God, seeing you are under the same condemnation?" Pero yung isang kriminal po, sinuway niya yung isang kriminal. Sabi niya, wala ka bang takot sa Diyos? Tayo nga ay paparusahan, sabi niya gano'n, ng kamatayan katulad ng taong yan. Yeah, and we indeed justly, for we received the due reward for our deeds, but this man has done nothing wrong. Sabi pa nung kriminal, tayo ay dapat parusahan dahil sa mga nagawa nating masama. Pero yung taong ito, wala siyang nagawang kamalian, pero siya ay mamamatay. Then he said to Jesus, "Lord, remember me when you come into your kingdom." Sabi niya nung kriminal kay Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako pagpasok mo sa iyong kaharian. Jesus said to him, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Sinabi sa kanya ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Yeah, although he lived as a criminal all his life, he was available to be saved by believing and confessing that Jesus is the pure Son who took his sins on his deathbed. Kahit po ang lalaking ito, ang kriminal na ito, ay namuhay ng makasalanan sa kanyang buhay, siya po ay niligtas sa pamamagitan ng naligtas po siya dahil naniwala po siya sa Panginoong Jesus at kinonfess po niya na makasalanan siya. At si Jesus na walang kasalanan, pure Son, siya ay inako ang kasalanan ng tao. Yeah, repentance comes from bondage. It is a complete turning around. Ang ibig po sabihin ng repentance ay pagsisisi sa kasalanan at pagtalikod sa kasalanan. Yeah, the direction of my life is no longer encroached upon by the world and the system of sin. Ang direksyon ng ating buhay ay hindi na naaayon sa sistema ng makamundong sa sistema ng mundong ito, sa kasalanan ng mundong ito. But when I decide to love Jesus Christ in truth and walk life with God, God walks through us. Pero kapag tayo po ay nagdesisyon na mahalin natin ang Panginoong Jesus at tayo ay mamuhay sa katotohanan at maglakad tayo na kapiling ang Diyos po ay kikilos sa ating buhay. Yeah, we are still fragile beings who easily fall. Tayo po ay mahina na mga tao at kadalasan tayo'y nahuhulog pa rin sa kasalanan. Yeah, even if we are too much slower and slower than others, even if it sometimes feels like we are falling behind today, kahit na po pakiramdam natin parang ang bagal natin, parang nahuhuli tayo, but if we hold on the direction and do not give up, yeah, God will gradually build us up and use us as pure vessels. Pero kung tayo po ay mananatili sa Panginoon, kung ating panghahawakan, asahan natin, susundin natin ang kanyang direksyon, at hindi tayo susuko, ang Panginoon po ay tutulungan tayo na tayo ay ma-build up, maitaas, at magamit niya bilang kanyang banal na sisidlan. Don't give up, walk by faith. Huwag po tayong sumuko, tayo ay maglakad sa pananampalataya. Amen? Amen. And through this journey toward perfection in heaven, God leads us to gradually life, holy life as a worshiper. At ito pong ating journey, itong paglalakbay po natin, patungo sa ating perpeksyon, patungo sa langit. Ang Diyos po ang nangunguna sa atin at tinutulungan niya tayo na mamuhay tayo ng banal bilang mga mananamba ng ating Panginoon. Through us, all of us, as a pure vessels, God uses us as a pipeline to transform our family, our communities, and this world. Sa pamamagitan po natin, bilang mga banal na sisidlan,
tayo po ay ginagamit ng Diyos bilang mga pipeline para mabago po ang ating mga pamilya, ang ating komunidad, at ang mundong ito. Don't give up to walk by faith. Huwag po tayong sumuko, tayo'y maglakad sa pananampalataya. Yeah, at the time of the first kings, the people of Israel were worshiping to God Baal instead of God, and were corrupting themselves into sin. Yung panahon po ng mga hari, yung mga Israelita, sumasamba po sila kay Baal. At sila po ay namumuhay sa kasalanan. Elijah, who was a prophet of God, killed the prophets of Baal according to God's word, but he wanted to give up everything amid endless threats and fear. Si Elijah po, Prophet Elijah, pinatay niyo po yung mga propeta ni Baal ayon sa salita ng Diyos. At si Propeta Elijah po, gusto niya pong gumive up, sumuko na dahil sa takot at dahil sa mga pananakot sa kanya. Yeah, even though God used him, the reality that comes to him to fear, afraid. Kahit na po ginagamit siya ng Panginoon, pero nakita niya po yung realidad, siya po ay natakot siya sa kanyang buhay, sa kanyang sitwasyon. So Elijah was very afraid. Takot po si Elijah. So he asked God, please bring me right now, because I don't want to live anymore. Kaya sinabi niya po sa Panginoon, Lord, kunin mo na ako. Ayoko nang mabuhay dito sa mundong to. At that time, God said in quiet voice, Nagsalita po ang Diyos kay Elijah. I have prepared in Israel 7,000 men who have not bowed the knees to Baal or kissed him. Naghanda ako ng 7,000 mga tao na hindi pa yumuyuko at sumasamba o humahalik man kay Baal. God prepared God's people for Elijah, who was about to give up in the face of reality. Naghanda po ang Panginoon ng mga tao para kay Elijah na gusto nang sumuko dahil sa nakita niya yung sitwasyon niya. And God revealed God's glory through them. At pinakita po ng Panginoon yung kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng mga taong yon sa buhay ni Elijah. Don't give up to walk by faith. Huwag kayong sumuko, tayo'y maglakad sa pananampalataya. Yeah, December is the month of Christmas. Sineselebrate po natin ang Pasko sa buwan ng Disyembre. Yeah, everyone is excited about the end of the year, and at the time when it is easy to get carried away. Tayo po ay excited kasi magtatapos na yung taon. Kaya lang, ito'y panahon din kung saan madali tayong maimpluwensyahan ng mga tao, madali tayong ma-carried away, maimpluwensyahan ng mga pangyayari. But I want this to be a month to remember Jesus Christ, who came to the earth in a pure Son to save us. Pero sana ang buwan na ito ay alalahanin natin bilang buwan ng pag-alala natin sa Panginoong Jesus na pumunta dito sa atin bilang isang banal na anak ng Diyos upang tayo ay iligtas. And like the Son, pure Son Jesus Christ, we want to repent, completely turn around our sins that we cannot cut off and fall countless times. At katulad ng pagiging banal na Diyos ng Panginoong Jesus, tayo po, ganun din ang gawin natin, magsisi tayo at tumalikod sa kasalanan natin. Tutulungan po tayo ng Panginoon na ma-break yung bondage of sin sa ating buhay. And we really want to experience the real freedom and real joy with the pure Son that cannot be exchanged with the world. At mararanasan po natin ang tunay na kalayaan, ang tunay na kaligayahan na hindi maibibigay ng mundong ito sa atin, na ang Panginoong Jesus lang, ang banal na Diyos natin na si Jesus, ang tanging makapagbibigay sa ating lahat. Amen.
Yeah, like the 7,000 men who do not bow to Baal, we declare by faith that SF family will be established as worshippers who worship in spirit and truth. Katulad nung 7,000 lalaki na hindi sumamba dun kay Baal, dinideklara natin sa pamamagitan ng pananampalataya na ang ating family dito sa SEF ay magiging tunay na mananampalataya, mananamba ng Diyos na sasambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. Yeah, next Sunday is Christmas Sunday, right? Yeah, Christmas is the birthday of Jesus Christ. That's we wanna to celebrate the Jesus Christ in this church, right? Okay. Yeah, and we'll be raised as people of God who proclaim the truth beyond the surrounding communities to the Philippines and the world. Tayo po ay papalaguin ng Panginoon bilang mga tao niya na magpapahayag ng katotohanan dito sa community natin, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Amen. Yeah, we want to confess with this, the worship song, Be Purified.